Si Brother Ben po, may share po sa akin. Amen. Palakpan po natin ating Diyos. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Dugtungan ko lang po yung pinaliwanan ni Sister Esther kanina. Sino sa inyo nakatanggap na ng akap? Yun. Akap. Tupad. Wala. AX. Ayan. Alam niyo po mga kapatid, yung akap, tupad, AX, yan po ay pira po natin yan. Hindi po yan pira ng politiko. Yung nakatanggap ng ganung ayuda, wala po tayong utang na loob sa kanila. Tandaan po natin yan. Ang kakapal na mukha ng mga politiko. Yung pinamimigay nila ng ayuda, akala mo ay silang may-ari. Yan po ay unallocated budget galing sa Congress. Ang pera ng Kongreso ay pera po yan ng taong bayan. Pag sinabing pera ng taong bayan, yan po ay pera nagmumula sa ating mga buwes. Kahit na hindi ka nag-file ng income tax return, payers ka pa rin ng buwes. Bakit? Lahat po halos ng mga produkto na ating ginagamit, kinukonsumo, yan po ay mayroon nakapataw na value added tax. Kaya pag bumili ka ng gulay, bumili ka ng karne, bumili ka ng ulam, kahit ano po halos ang binibili mo po, mayroong nakapatong yan na value added tax. Kaya nga po, sa mga senior citizens, magkano yung diskwento sa card ninyo? 20. Pagpagkain? 20. Mali. 32% ang diskwento pag kayo ay kumakain. Bakit 32? Doon sa basic price ng commodity o yung pagkain, tatanggalin po doon yung 12%. Yung 12% na value added tax, tinatanggal po yun. Ang matitira noon, yun po yung isa-subject ng 20% discount. Kaya ang total po niya, 32%. Yan na. Malinaw. So, kung kayo nakatanggap ng AX o kamag-anak no, ano mang ayuda, yan po ay pira natin. Hindi pira ng politiko. Tandaan po din yan. Kaya yung pagpili po, huwag niyong pairalin yung puso, yung damdamin. Dahil ang sabi ng Biblia, walang kasi mandaraya ang puso ng tao. Yan po kailangan bakit na sa ibabaw po nakalagay ng ating katawan ang utak. Utak po ang pagganahin natin sa pagsusuri ng mga nararapat na mga politikong dapat manungkulan sa bayan. Hindi po yung damdamin natin. Baka nabigyan ka lang ng bigas, bubuto mo na. Nabibigyan ka ng groceries, ibubuto mo na. Pero hindi mo sinusuri kung ano ang klaseng tao ito. Kaya sa panahon ng eleksyon, diyan lang po tayo makakapantay sa mga politiko, sa mga negosyante, sa mga mayayaman. Pantay-pantay po tayo lahat dyan. At itong election lang, tuwing election lang, mayroon tayong pantay na karapatan. Bakit? Pag yaman ang pag-usapan, marami silang pera. Pag ari-arian pag-usapan, marami sila. Pag influensya, marami sila. Pero pagdating sa eleksyon, iisa lang ang buto nila. Ikaw, Sister Pia, ilan ang buto mo sa congressman? Isa lang din. Sa mayor, ilan ang buto mo? Isa. So, ibig sabihin, pantay-pantay po tayo, tag-iisa lang ang buto natin sa bawat posisyon. Maliban doon sa mayroong requirements na 6 yata yung sa konsehal. Yan. At sa senador, yung kalahati, 12. So, yun po yung mga kapatid, gamitin po natin yung malaking pribilehiyo na ipinagkaloob sa atin na mabilang po yung ating na-evaluate. Hindi po puso mag-evaluate yung karunungan, yung kaalaman po na ipinagkaloob sa atin ng Diyos at yan po ay nasa ating utak. Yun po gagamitin natin para pagsuri, lalo na sa mga nanungkulan na. Yung kanila ba mga performance, nagbubuhat pa ito ng bangko. Mga proyekto na lagyan ang pangalan nila. Ang anumang proyekto ng sinumang politiko, baka
pagsing kungkuling, eh wala silang nilalagay dyan. Lahat yan ay pira ng taong bayan. Pira mo, pira ko, pira nating lahat yan ay pinupundo sa anumang proyekto ng gobyerno. Nakakalungkot na lang, ipinagmamalaki, proyekto ito ni Congressman, proyekto ito ni Mayor. Pero kung tatanungin mo, saan galing yung pundo? Galing sa gobyerno, galing sa taong bayan. Kaya huwag po tayong palaya. Kahit anong proyekto nandyan, wala tayong utang na loob sa kanila sapagkat sila ang may gusto na ibig manungkulan sa taong bayan. Tungkulin nila ang maglagay ng mga proyekto sa marami sa mga ayuda. Nagiging pain yan para tayo ay maging alipin nila. Pag hindi ka kalyado nila, wala kang ayuda. Pero yung pera na yan, para sa lahat yan, ang allocated budget yan sa Kongreso ng pinakamalaking budget na kung sino yung kalyado nila, sino yung pabor sa kanila, doon po nilalaga yung halaga na galing po naman yan sa taong bayan. Kaya nga pag namimigay ng ayuda, kaninong mukha malalaki? Mga politiko. Ha, di ba? Parang sila yung may-ari ng pirang pinamimigay. Yan, nakakahiya. Marami pong politiko na gano'n ang gawi. Na nang pinamimigay nila sa taong bayan, akala nila gano'ng kabubo na lang ang tao na hindi alam na yung mga pera na yan, hindi naman galing talaga sa sarili nilang bulsa, dumaan lang sa kanila. Kaya dapat ilagay nila sa tama. Ang proyektong ito ay proyekto ng Old Santa Mesa sa pamamagitan ni, ayan, ibig sabihin siya lang yung namamagitan para magkaroon ng pundo at mapunduhan yung anumang proyekto. Hindi yung sasabihin, ito ay proyekto niya eh. Kanino? Ayan, pag naglagay ng pangalan, inaari niya na sa kanya yung proyekto, pero hindi naman sa kanya ang pundo. Diba? So, tandaan po natin yan, mga kapatid, na sa panahon ito, maging wais po tayo. Ha? Wais po tayo. Dahil kailangan po ng bayan yung tunay na paglilingkod na walang nahangad sa pangsariling kapakanan, kundi dapat sa mga naghahangad manungkulan sa bayan yung kapakanan ng pagkalahatan, hindi yung pangpamilya. Pero pansinin po natin, karamihan sa mga tumatakbo, ang unang hangarin dyan, maprotektahan ang kanilang mga personal na negosyo, magkaroon ng malaking influensya. Nakaligtaan po natin na ang tunay na may kapangyarihan sa bayan ay wala po sa kanila. Lahat ng kapangyarihan ng mga nanungkulan sa bayan, yan po ay kapangyarihan nagmumula sa taong bayan. Hindi po sila ang may kapangyarihan. Ang totoo, sila yung servant, sila nga dapat yung alipin ng taong bayan. Pero pag naupo na, sino na alipin? Yung taong bayan na baligtad. Bakit? Nasa atin ang kapangyarihan dahil tayo po ang magluluklok sa kanila. Tayo kasi ang bumubuto. Sa buto nila sarili, buto ng pamilya nila, kamag-anak, hindi sila pwedeng manalo. Mamamayan na nagkakaisa sa isang magandang layunin, yan po ay isang magandang pagkakataon na ipakita natin yung kapangyarihan na nagkakaisang mamamayan para sa isang magandang layunin ng sambayanang Pilipinas. Maraming salamat po mga kapatid. Purihin po natin ang Panginoon.